Kung talagang mabuting tao yung kapatid mo, hayaan mong patunayan ko yun. At kapag wala akong nahanap na butas dyan kay Mayor, edi tama ka. Mali ako. Kailangan ko makausap si Glenn. Roman Santiago? Ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Hindi ba wanted ka? Ha? Bakit ka pumunta dito? Hindi ka sumasagot. Ang tagal mo sumagot. Di ba usapan natin pag hindi ka sumasagot, puntahan kita ba kung ano nangyari sa'yo? O ngayon nandito na ako, anong plano mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Papalabasin kong act of terrorism yung nangyaring sunog sa munisipyo. Kagaya na ginawa ni Tatlong Hari. Oh, ayos. Eh di malinaw. Okay. Sige na, umalis ka na. Baka may makakita pang magkasama tayo. Bok! Bok! Ano nangyari? Nagkasunog daw. Oo nga eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bigla na nagkasunog. Ang masama niyan, ito si Bobby nagalit pa sa akin. Bakit? Pilitan ako sabihin na iniimbestigahan ko ng kapatid niya. Ano sabi ni Bobby? Ay maniwala. Nagalit pa nga eh. Lalo na, tinutulungan siya ngayon ni Mayor dun sa kaso ng nanay niya. Bok, hindi mo naman siya masisisi doon eh. Kaya mo, lalamig din yung ulo nun. Pero, ano nagtataka? Bakit nasunog yung munisipyo? Di ba? Bok, alam na natin yung mga ganyang kwento. Naniniwala ka pa ba na aksidente yun? Hindi rin yung coincidence. Yun na nga eh. Ibig sabihin, mayroon talagang ebidensya doon sa opisina ni Mayor, kaya nasunog. Sayang nga eh. Kailan pa tayo binigyan ng access ni Ella? Ito, Bok, matanong ko lang. Sa tingin ba si Ella merong hindi sinasabi sa atin na hindi natin alam? Baka kasi kakutsaba yan ni Mayor. At siya mismo yung nagsunog nun para hindi natin makuha yung mga ebidensya. Hindi, Bok. Walang kinalaman si Ella dito. At dahil dun sa nangyari, sigurado nasa panganib na rin yung buhay niya. Mabuti pa. Puntahan natin. Sir Tonyo, Sir Eric, magkape po muna kayo. Ayun, salamat. Init. Tay, Bok, Ella, siya nga pala, pasensya na. Wala ako kanina eh. Di tuloy ako nakatulong doon sa sunog. Pasensya na. Okay lang. Sir Tonyo, maraming salamat po ulit Kung hindi ka dumating, Ella. baka... Tama na. Kanina ka pa nagpapasalamat. Okay na yun.
nga pala yung anak ko. Kita. Ella, tatapatin na kita. Itong laban natin ngayon, mas lalong humirap. Dahil dun sa sunog, nalaman natin na guilty si Mayor. At ngayon, alam na niya na iniimbestigahan natin siya. Sir Tonyo, kung alam niya na iniimbestigahan na natin siya, eh, paano na ako? Paano na yung anak ko? Huwag ka mag-alala. Kaya kami nandito ngayon, para siguruhin na ligtas ka. Pass. Ayoko niyan. Ay, ayoko hindi ko bet. Bobby! Tingnan mo to, ang gwapo, oh! Bobby, huwag ka makinig dyan. Ito, ah. Tingnan mo, oh, ang gwapo. Ay, Apo, andito ka na pala. O ano, kumusta? Kumain ka na ba? Halika, paghahain kita. Lola, mukhang hindi pa natin mabibigyan ng hustisya yung pagkamatay ni nanay. Anong ibig mo sabihin? Di ba sabi ni Mayor Glenn, tutulungan niya tayo? Bobby, masasolve yan. Si Mayor na bahala dyan. Anong nangyayari, ha? Bakit? Bakit? Si Mayor Glenn, Lola. Nakita kong kausap niya yung isang tao na matagal na naming hinahanap. Si Roman. Yung akala namin na puno ng sindikato dito. Tama si Tonyo. Si Mayor Glenn ang pinuno ng sindikato dito sa Calabari. Bok, si Mayor. May interview raw ngayon sa TV. Narito po ang pahabol na mensahe ni Mayor Glenn nang makapanayam ko siya kanina. Good evening, Calabari. Oras na para malaman niyo ang buong katotohanan. Tungkol ito sa sunog na nangyari sa munisipyo natin. Kasalanan ko po ito. Bobby, tignan mo, oh. May interview si Mayor Glenn. Would you care to elaborate on that, Mayor Glenn? Yeah. Sa katunayan po, hindi pa po natatapos ang reign of terror ni Arturo Tatlong Hari kahit siya'y nasa ilalim na ng lupa. Hindi ko pinagsisisihan na binayaran natin ang ransom na hinihingi ni Arturo Tatlong Hari nung sila'y ng hostage sa Calabari Aqua Park. Dahil dito, walang kababayan natin ang nasaktan. Pero dahil din dito, lalo nila tayong hindi titigilan. Because I showed them that I could be bullied. About a week ago, tinawagan na naman ako ng isa sa mga naiwang tao ni Arturo Tatlong Hari. Nanghihingi na naman ng pera. Kabayaran para sa hindi nila panggulo sa bayan ng Calabari. Pero this time, hindi ako nagpakita ng weakness in the face of terror. I'd much rather spend the city's funds para tumulong sa mga biktima nila. Kaya tinanggihan ko. Tinanggihan ko yung caller kahit na binantaan ako na magkakaroon ng mga consequences sa actions ko. Kaya I offered myself. I told them to do their worst. Hindi ko na maakalain na susunugin nila ang munisipyo natin. Kaya kung sino ka man na gustong sirain ang Calabari, nakikiusap po ako na itigil mo na yung ginagawa mo. Hindi to para sa akin, pero para sa iyo mismo. Stop this. Or face the consequences of your own actions. I will be watching your every move. Yan po ang mensahe ni Mayor Glenn para sa mga taong gustong manggulo sa Calabari City. Ito po si Mira. Bok, hanap din to si Mayor Pumier. Mapagmanipula. Narinig niyo yung huling sinabi niya kanina? Para sa akin yun. Dahil winawarningan na niya ako. Bobby, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Napakasinungaling niya.
Binaliktad niya yung sitwasyon eh. Ano yun? Playing victim siya? Ano ang plano mong gawin, Bobby? Bok, nakita ko na yung schedule ng delivery dun sa mansyon. Busy ah. Ano kaya ang laman ng mansyon na yun? Malalaman natin pag nakahanap tayo ng paraan kung paano makakapasok sa loob. Eh, kung gano'n, sabihin na natin to kay Chip. Uy! Uy! Ang tinitingin mo pa dyan? Oh, yung kotse dun sa labas. Kanina pa yung nakabuntot sa atin eh. Alin dyan? Simplehan mo lang, baka malata ka. Yung kotse dyan sa labas. Simplihan ko lang. Simplehan mo, ano ba? Naantok na ako. Papinturahan dapat to eh. Wala naman ako napansin, Bok. Talagang hindi mo mapapansin eh. Busy-busy ka kakatext kay Selena eh. Eh, kung problema yan sa'yo, di puntahan na natin. Ano ka ba? Ito ka lang. Hindi na kailangan, pero gagamitin natin yan. Pero sa ngayon, punta muna natin si Chief. Tara. Ganun ba? Tara na, kita tayo! Naantok na ako. Mga bobo to mga to. Mahina makiramdam. Sigurado ka, Konde? May sumusunod sa'yo? Yes, Chief. Kanina ko pa namataan yung sasakyan na yun sa highway nung pabalik kami ni Garcia dito. Ibig sabihin, pinapabuntutan ka na ngayon. Yes, Chief. Kaya mahihirapan kaming gumalaw. Pero Chief, ang good news, alam na natin yung delivery schedule dun sa mansyon. Bukas, papasukin namin yun. Mahirap yung Garcia. Kung talaga may sumusunod kay Konde, baka papunta pa lang kayo. Alam na nila. Pero Chip, ano tayo magpro-proceed nito? Sigurado ko, nandun sa loob ng mansyon yung ebidensyang kailangan natin laban kay Mayor. Sino papasok? Ako, sir. Ako ang papasok at kukuha ng ebidensya laban kay Mayor Glenn. Sigurado ka, Enriquez? Kagabi nakita ko si Mayor at si Roman na magkausap. Tama ka, Sir Tonyo. Mukhang si Mayor Glenn nga ang puno ng sindikato dito sa Calabari. At siguraduhin ko na magbabayad siya sa lahat ng mga ginawa niya. Sigurado ka ba na si Roman ang kausap ni Mayor Glenn? Yes, sir. Mabigat lang sa pakiramdam na yung akala kong taong tutulong sa akin sa pagkamatay ng nanay ko. Eh, kriminal din pala. Kaya pasensya na kayo, sir. Inaway ko pa kayo. Kaya tama naman pala kayo. Naiintindihan kita, Enriquez. Siyempre, pamilya mo yun. Para sa akin, sir, si Faye na lang ang kadugo ko. Kung ganun, Sergeant Enriquez, Lieutenant Samson, kayo na ang papasok para makakuha ng ebidensya para magamit natin laban kay Mayor. Ikaw naman, Tonyo, magpakabisi ka para hindi maisip ni Mayor na iniimbestigan natin siya. Maliwanag ba? Sir, yes, sir. Dismiss. Lieutenant Conde, pasensya na kamo ha. Kinausap na din ako ni Mayor.
Actually, 2 beses na namin ina-analyze yung sunog sa munisipyo. Sinadya talaga. Maraming salamat, Chief. O so, sige, paano? Kumusta mo nila ako kay Rodolfo? Makakarating po. Sige. Hello, Charlie. Ano status niyo dyan? Papasok na si Bobby sa warehouse. Kamusta meeting mo, Tonyo? Sabi dito sa fire department, gumamit daw sila ng fire accelerant. Kaya mabilis kumalat yung apoy. Siguradong tao ni Mayor yung gumawa nito para protektahan siya. Mukhang matagal-tagal na investigasyon to. Ano sa tingin mo? May bumubuntot ba sa'yo dyan? Mukhang nandito pa rin. Hintayin na lang natin yung update ni Bobby. Sir, nakapasok na po ako. Bobby, makinig ka, ah. Konti lang ang mga babaeng trabahador dyan. Pero importante, huwag ka pa rin talaga magpapakita. Naintindihan mo? Copy, sir. Mag-ingat ka, Bobby. Salamat, Ma'am Charlie. Bobby, tandaan mo ha. Kailangan lang natin makakuha ng malinaw na picture sa loob ng warehouse. Pagkatapos nun, umalis ka na dyan. Naintindihan mo? Copy, sir. Boss, mukhang tinigil na niya ang investigasyon kay Mayor, ah. Sa ngayon. Pero kalalakihan mo kung na yan. Pag naumpisan niya, hindi niya tinatantanan. Basta buntutan mo lang. Sa tawag mo agad sa akin pag lumiko yung diskarte niya. Klaro, boss.